Hey guys, what's up? This is Coach Johnson Chua and welcome to my YouTube channel. Okay, so this video we're gonna talk about the Power Bracelet 2026 para sa Year of the Fire Horse. I know marami sa inyo medyo excited about sa bago nating Power Bracelet. Marami rin po sa inyo mga nag-follow na po sa akin for how many years, okay? So maybe kung kaya niyo pong i-comment here kung gaano na po ba kayong katagal nagfa-follow kay Coach Johnson Chua and gaano na ba kayo katagal, okay, sa inyong mga naging collection niyo na po ng inyong mga Power Bracelet for almost every year din po natin. Okay, comment niyo lang po down below at na makita po natin kung ilang years na po kayo nag-follow sa amin. And I'm giving my gratitude po talaga and giving my thank you sa lahat ng mga support niyo po. Okay? So this video, we're gonna talk about more about like the Power Bracelet, okay? But before we start do sa Power Bracelet, syempre I know excited din kayo. Ano ba muna meron sa taong ito? So, 2026 Year of the Fire Horse. Okay, so marami po narinig na tayo, no? Sinasabi nila to na parang it's like a crimson year, okay, or an over fire energy, okay, yung taon ng 2026. And syempre medyo maraming mga imbalance pagdating sa element. So, number one, Fire Horse. Ang Fire Horse has something to do with the over fire energy. In the positive side, okay, we can say that fire has something to do with like creation, passion, okay, at saka medyo up yung level energy natin. So pag sinabi mo, syempre medyo magandang taon to in terms of like gusto natin mas more mag-persevere, determination, pag meron tayong mga gusto, pwede natin i-push, okay, so this is the power of the Fire Horse. So this will help us more on para to execute the mga target goal natin, to execute yung mga gusto natin mangyari, okay, pero dapat napaka-importante may clarity tayo kung ano ba talaga yung target goal natin. Meron ako laging kasabihan na tinuturo po sa mga aking mga clients or aking mga friends. Ang horse, pag walang target goal, okay, para kang tumatakbo sa isang karera na wala namang finish line. So, yun yung po medyo mapapansin nyo po, medyo exhaustion energy. Yun po din ang magiging possible na pwede maging problem naman ng Fire Horse ng 2026. Kasi mamaya, ikot tayo ng ikot, sugod tayo ng sugod, pero wala naman pala tayong plano, wala tayong target. Mabilis tayong ma-exhaust, mabilis tayong mapagod. So, this year can be a very productive year. Okay, but the problem is 2026 also can be much more related to health problem. Kaya dapat po natin ingatan yun. And over fire, medyo tinatamaan niya ang metal and water. So ang problem, the year itself is lack of water. Okay? Kaya kapag lack of water, may tendency of like, syempre, lack of calming, lack of peace of mind. Okay? At saka minsan mga tao medyo nagiging tactless or impulsive. So yun na medyo kailangan natin mabantayan para sa taong ito. Okay? And also, syempre, because of over fire, over aggression din minsan, yung calming energy nga, pag nawawala rin yan, okay, so nagkakos siya ng anxiety, nagkakos siya ng mga temper, nagkakos siya ng mga worry energy. Okay? Kaya dapat yun po ingatan natin. So kaya one of the best element, okay, para for the year 2026 is a combination of metal and water. So basically, there are different kinds of mga bracelet. Okay, there are what we call intentional bracelet, red string, lifetime bracelet, love bracelet, or healing bracelet. So there are different kinds. So maraming klase yan. Okay, yes, they can work as naman para sa atin lahat. Nakakatulong naman din po sila based sa mga targets natin or intentions natin. Pero tandaan nyo po, dapat po pag nagpapagawa po tayo ng bracelet, much more better po, nagpapakonsult din po tayo na maayos. You know, sometimes kasi the problem lang, hindi po nag-work minsan ng mga bracelet or charms natin kung hindi po siya pasok din sa mga targets natin. That's why nga, yung tatlong very important, no, na key kapag ginagamit po natin o nagpapagawa po tayo. Number one, syempre kailangan related siya sa birthday natin. Secondly, pasok siya sa intention natin. And also, importante is pasok siya sa target goal po natin. So, pag tinatanong niyo po, no, kung ano po yung pinaka-best na bracelet, that's why lagi po natin yung tinuturo is the Power Bracelet. Okay? Because Power Bracelet is consistent po siya for 5 things. Meron na po siya for protection, for money, for health, for success, and for harmony. So basically, almost lahat na po ng kailangan natin para to activate para for the year, meron na po din ito.
Although kahit sabihin po natin na power bracelet, magkakaiba pa rin po tayo ng mga designs, okay, mga colors, mga stones na ginagamit, kasi depende po yan, naka-custom po talaga siya sa mismong birthday nyo po, okay? So hindi lang po siya sa birth year or birth sign, kasama yan pati mismo sa birth month, birthday, tsaka minsan nga yung intention na gusto nyo po, yun po yung pinapasok namin. At meron tayo kasi mga power bracelet and also the lifetime bracelet. So sa power bracelet, yes, this is a yearly bracelet because this based on our forecast. So binanggit po natin kanina na kailangan nga po alam natin yung forecast natin para for the year, para at least alam natin kung ano po yung mga dapat natin ingatan at ano yung pwede natin i-boost. So yun po yung trabaho ni power bracelet. Okay? Because of ito po yung mag-enhance dun. Siya po yung magko-connect dun. Then si lifetime bracelet naman, pwede siya maging parang supportive energy para sa atin. Okay? Yun po yung combinations like this. Yan. So for me, ang ginagawa ko is nilalagay ko si lifetime bracelet na sa loob po ng kamay ko, then si power bracelet naman po ang nasa labas. The lifetime bracelet enhances me, okay, internally, while my power bracelet naman enhances more on the external factors na mga papasok pa lang po sa atin. So ano ba ang nilalaman ng power bracelet natin? Okay, so number one, makikita nyo po here, meron po tayong longevity deer. So bakit nga ba longevity deer ang ginamit natin, no? Kasi because this year, we are also ruled by the number 1 star, okay, or the victory star. Okay, and also because sabi nga natin, this is a good year, but medyo mas more nakaka-stress, mabilis tayo mapagod. So in short, baka mamaya, mas sumabay tayo doon sa energy ng horse, sugod lang tayo ng sugod, nagiging workaholic tayo, okay, pero hindi naman natin nakikita yung finish line, hindi tayo nagre-rest, hindi tayo nagpapahinga, mamaya mag-toll naman siya sa health po natin. That's why si longevity deer, tumutulong siya para more on to protect yung stress level, okay, to protect yung health natin, and also tumutulong din siya for longevity. Pero alam niyo po, ang mga deer din, spiritual power din yan or spiritual animal sign na tumutulong din para to enhance yung life force energy po natin. Siyempre, kung mataas ang life force natin, hindi lang po tayo physically fit, also pati emotionally or mentally, magiging malakas din po tayo. So yun po yung thank you natin kay longevity deer. And because of, sabi nga natin, may victory 1 tayo for this year, we want to enhance success, we want to enhance also the good luck energy na para lahat po ng ginagawa natin, wala ng obstacles, walang hindrance. Then, another thing na dito naman po sa DZI po natin ngayon na ginagamit, okay, so this is a special one din if you can see. Number 1, mapapansin niyo po, it's medyo rough skin siya. This is like a dragon skin. So with the effect of the Dorje can enhance protection to ward off whatever negative energy, unwanted energy na nagkakos minsan like yung mga conflict problems, accidents, okay, mga mishaps problems, okay, tsaka yung mga unwanted happenings in terms of like mga paninira, okay, or tsaka yung mga people na may masamang intention, okay, and then also, syempre, manifestation. Napaka-importante, kailangan na ma-manifest pa rin natin yung target goal natin. That's why meron siyang Om Ahum, okay, na design. Om Ahum is a Tibetan word, enhances or whatever we want, no, for wishes, target natin. Okay, syempre pag visual feeling effect yan, it can enhance both in terms of like success, prosperity, and also part recognition din. Then sa paggamit lang po natin ng power bracelet, okay, dapat po, okay, yung ulo po ni deer, okay, yung ulo po ni longevity deer, nakasuot po siya towards papasok po sa atin. Okay? Bakit po paloob? Because we are attracting the longevity deer to come to us. We are attracting mga opportunities, we are attracting good network or connections, we are also attracting good health and also para to boost yung life force energy natin. Bukod din sa power bracelet, okay, may ginagamit din po tayong complete pouch protection set or activator pouch, no? So this is like a additional protection, okay, consists of different amulets inside, okay, na naka-base din po yan sa base sa animal sign po natin. Like this one is for Year of the Rat, because I'm Year of the Rat, okay, so ito po yung mga ginagamit natin. So ngayon sa loob po niyan, may mga different amulets din po siya, okay, it also enhances different kinds of protection, visual feeling, okay, tapos meron din siya for mga prosperity, meron din siya for health, meron siya for love. So this one is medyo halo na po siya. Okay? Because the bracelet enhances internal while the pouch naman activate external. Okay? So yun po, may dalawa tayo. Tinatawag na enhancement tsaka activation. Pag sinabi mong enhancement, okay, that means yung energy nasa loob na natin. Example, when we talk about money, sino ba may gusto ng money? Di ba tayo? So that means yung target goal mo, yung gusto mo, nararamdaman ng bracelet yun, then yun yung part na ine-enhance niya, pinapalakas niya. In short, para niyang ino-open yung mga Pandora's
box na sa loob ng katawan natin. Okay, bibigyan na tayong katalinuhan, i-open up niya yung energy, and kung sakali may mga health problem, okay, madedetect niya based on the mga wavelength ng energy natin, then on that part po, i-cleanse po niyo yun, ililinisin yun, papalakasin po niyo yun, in short. So ito po is internal healing energy po siya. Habang si pouch naman, external. So siya po naman is nag-shield sa atin. Kaya it's called activator kasi yung mga amulets po, meron po siya mga mantras. So kahit hindi nyo pa po siya utusan, automatically nagtatrabaho na po yung pouch. So kahit na ito yung sinasabi natin na kahit tulog ka, okay, ito yung passive, kumbaga sa passive income, ito yung passive income, na kahit tulog ka, nagtatrabaho po siya. Okay? And this is a super supportive sa akin kasi mas lalo na when I always travel. Okay, ito po yung pinaka number 1 protection ko. Kasi the bracelet enhances my alertness, okay, to para umiwas sa problema, umiwas sa travel accidents. Pero yung pouch po, ang trabaho niya is wag na silang lumapit para wala na akong iwasan. And one pinakamalaki naging tulong niya sa akin is yung for this 2025 past year, so there's a lot of like mga accident problems, okay, especially sa mga year of the rat. Okay, then the pouch also helps me a lot. Marami ako mga muntikang cases pero wala pong nangyayari on that part so far, so good, okay? Because the pouch also helps me and protect me kahit papano, okay? So, very important that if you have the pouch, always bring this, kahit nasa pocket nyo lang, or nasa bulsa nyo, or kahit nasa bag nyo po, okay? Keep it near to you, okay? At least mga like 1 meter or 2 meters. So, if you want to know more about the power bracelet, the mga do's and don'ts, or paano rin po itong aalagaan, at paano ba natin i-cleanse or i-energize, please watch this short video, okay, para mas more mabigyan po kayo ng kaalaman. Ngayon po sasagutin ko po most likely yung mga questions po natin na sa mga nababasa po namin no, dito sa aming Facebook page at saka sa Instagram page, Feng Shui Sunrise, okay? So marami po kami mga klase ng katanungan, mga nakukuha po. So most likely the purpose of this video is para po mabigyan natin ng tutorial, kaalaman, lahat po ng mga manonood ngayon, okay, para tungkol po sa power bracelet. So ano ba ang power bracelet? Ano ba ang purpose nito? Ano-ano ba mga component na meron sa power bracelet at paano ito makakatulong sa atin? And also most important din kung paano natin papangalagaan ang power bracelet, okay, tsaka kung ano ba yung mga do's and don'ts. So, basically, maraming klaseng bracelet, okay? Maraming klaseng charms kung pagtitignan po natin. Meron mga tinatawag for money, for healing, okay? Meron pa for health, meron for career, okay? Meron for love, okay? So, napakaraming klaseng charms or bracelet na tinatawag, no? Sabihin, lahat naman po sila ay lucky charms, okay? Kaya most likely, ang lucky charms po, hindi lang po sila pampaswerte, kundi dapat po, base sila sa intention target din po natin. Although, yun nga lang po, most likely din sa atin, gusto natin isang bracelet lang na kung saan lahat din ng purpose na doon na, that is why ginawa po namin itong tinatawag na power bracelet. Ngayon, kung bakit nga may mga bracelet na hindi po siya effective para sa atin, no? So, ako po meron ako 2 reason dyan. Okay, the first reason, maybe is hindi po original yung bracelet. Okay, so kapag hindi po kasi original yung bracelet, yes, it is still a lucky charm. Nakakapag-attract po siya ng mga klase ng pampaswerte or good energy. Pero yung nga lang po kasi hindi po siya original crystals, so may tendency hindi po siya makakapag-produce ng healing energy. Okay, kasi it's a man-made crystal or sa man-made stone. So, pwede or sabihin mo pong plastic, no? Kaya most likely po, pagka ganun po, mayroon po tayong tinatawag na psychological effect na pwede natin sabihin na, uy, alam natin meron siyang pampaswerte, na hype natin yung ating good energy lang. Okay? Pero yung nga lang po, syempre kapag may mga malas na po nang dumarating, pag meron na po tayong mga energy na kina-counter, hindi na po kakayanin ng bracelet na yon. Okay? Kasi kumbaga ba, hindi nga siya original to start with. Okay? And second reason naman, pwedeng original nga yung charms mo, original yung bracelet mo, pero yung purpose mo, tsaka yung intention mo, iba. Okay? Like example, when you talk about all-in-one bracelet, napakaraming klase ng all-in-one bracelet eh. Meron naman mga bracelet na pwede mong ilagay like for money, health, wealth, career, harmony, everything. Lahat ng gusto mo, pwede mong ilagay doon sa bracelet, okay? And most likely, these are the chunky bracelets, no? So, not bad sila, no? Ang trabaho kasi nila, they just attract all the good energies. Although the problem lang po kasi hindi po niya nakikater talaga yung pinaka-true intention natin. Okay? So most likely, gusto po natin na bracelet, yung pasok sa intention po natin. Kasi example, meron kayong suot na love bracelet pero ang gusto niyo po money lock. Okay? Hindi po niya ma-activate yung money lock kasi pang love bracelet po siya.
Okay, kaya magkaiba po yung intention, magkaiba rin po yung charm ninyo. So normally po, if you want to have an effective lucky charm, kailangan alam nyo rin po ang inyong intention bago po kayo bumili ng lucky charms. Okay? So most important thing is also para to ask yung kung saan nyo man kinukuha yung lucky charms nyo, kailangan nyo po tanungin ng maayos kung para saan po talaga siya at nakikater po niya yung problema na gusto nyo po talaga maayos. Yeah, so most likely ito po yung madalas kong pinapaalala para sa lahat po ng aking mga followers, okay, sa mga gumagamit po ng mga power bracelet or lucky charms na galing po sa amin, okay. Alam po natin marami po tayong mga klase mga do's and don'ts na naririnig from different coaches, different masters, okay, na bawal daw nga, maraming klaseng bawal, no? Number 1 daw, bawal daw pahiram, pahawak, pasuot ang ating mga bracelet or charms, bawal daw natin imabasa, bawal daw natin idala sa mga funeral, sa hospital or sa wake, bawal daw po natin idala sa mga like sementeryo, okay, or sa simbahan, bawal daw po natin itabi sa mga relo, bawal daw natin itabi sa mga lucky charms na hindi na bless, okay? So napakaraming klase po tayo mga bawal na mga naririnig, okay? So now, kung kayo po yung mga nanonood po dito sa ating channel, okay, at gusto niyo pong i-follow my style, okay, science, practical, feng shui application, okay? Number 1 po, tanggalin niyo po lahat ng inyong paniniwala na may maraming bawal ang inyong lucky charms. Bakit? Kasi ang lucky charms po, ang trabaho po niya is para kayo po iswertehin at proteksyonan po kayo. So, hindi po natin pinoprotektahan ng charms. Dapat po siya po magpoprotekta sa atin. So, ang tanong, bakit ang daming bawal? Kaya normally po, kung kayo po yung mag-follow po dito sa aking mga advices, okay, so number 1 po, tanggalin po natin lahat ng bawal, okay? Oo, so hindi po siya maraming bawal. Although, meron lang po kung 2 don'ts na medyo kailangan lang po iingatan lang natin, okay? So, first of all, is dapat po is iwasan po natin silang pinapahiram, pinapasuot. Okay lang po matouch, okay lang po matouch. Huwag po kayong mag-alala kung siya po yung nahawakan, kahit sino man, okay? Kasi pag natouch nyo po yan, okay, hindi nyo po makukuha yung energy. Okay? Hindi po magkakaroon ng contamination. Mas lalo na po pag suot-suot nyo po siya. Okay? So, halimbawa, natawakan siya, natouch siya, hindi po niya makukuha yung energy nyo. Don't worry about it. Pero wag nyo lang po siyang papahiram or ipapasuot. Kasi kapag inyo po pinahiram or pinasukat or pinasuot sa ibang tao, hindi po tayo takot na makuha ang ating swerte. Okay? Share your blessing. Share your blessing. Takot po tayo pag nakuha natin yung malas nila. And also, sa pangalawang don'ts natin, okay, okay lang naman po siyang mabasa. Pero mas better po, wag niyo po siyang isasama sa ligo. Okay, kung kayo po ay maliligo, mas better po tanggalin niyo po siya. Anong dahilan? Hindi po siya takot dun sa tubig. Takot po siya dun sa sabon. Baka po rumupok ang garter ng inyong bracelet. Pero ito po yung madalas na nagiging tanong ng iba. Paano naman po kung sa alcohol? Okay, kasi mas lalo na po panahon ngayon, syempre pandemic time at COVID, okay, mga virus at suot natin ang ating lucky charm, okay lang po, hindi po siya nasisira. Ako po everyday ina-alcohol ko rin po lahat ng aking lucky charms just only para to remove whatever germs, okay? Pero ito po yung nagiging question ng iba, hindi po kaya ba mamaya yung alcohol masira daw niya yung energy ng bato, okay? Hindi po masisira ang energy ng bato. Okay, dahil ang alcohol po is a physical thing, it only attached to the physical stone. Yung panlabas lang po niya. Hindi po niya kayang magalaw yung energy sa loob ng bato. Okay? So, number 1 po, pinaka-practice po natin, wag po kayo magda-doubt sa inyong charms or sa inyong bracelet. Hayaan nyo lang po yung good energy ninyo ma-extract yung potential. Okay? So, in short, mas better po sana meron tayong tiwala sa ating lucky charms na magdadala rin po siya ng mas magandang energy para sa atin. So, sa pag-use po ng power bracelet, normally po is marami po kayong maririnig din na sinasabi nila ang mga lalaki daw dapat sinusuot daw po siya sa kaliwang kamay. Pag babae naman po, dapat sinusuot po siya sa kanang kamay. Okay? So, marinig din po yan sa iba. Yeah. Kung tutusin po, yun po sa practice po ng kaliwa at kanan, hindi po natin siya ina-apply sa kamay. Ina-apply po natin siya sa kama. Okay? So, normally sa mga couples, okay, na natutulog, pag tayo po ay natutulog, nasa kaliwa po natin yung lalaki, nasa kanan yung babae. This is also to explain or the theory, yung flow ng energy pagdating po sa dragon and phoenix. Okay? Dragon is the male, is on the left, then phoenix is on the right, which is representing female. Okay? Kaya kung kayo po ay natutulog, nasa kaliwa po dapat yung lalaki.
Tapos nasa kanan naman po, doon po yung babae. Okay? So most likely this is the flow energy. Pero sa kama po siya nag-a-apply. Ngayon, bakit hindi po siya nag-a-apply sa kamay niyo po? Kasi kahit ilagay niyo po yan sa left or sa right, hindi po magbabago ang inyong gender. Okay? Tsaka kahit ilagay niyo po yan sa left or sa right, isang katawan lang po ang tatakbuhan yan. Okay? So whatever energy your bracelet has, tatakbo lang po siya sa isang katawan, which is you. But normally, meron po tayong mga dagkasabihan sa paggamit lang po ng power bracelet. Okay? Pagka inyong po minsan gusto niyo po siyang ilagay sa left hand niyo, chances po is gusto niyo po ma-attract mga opportunity, mga energy na bagong parting para papunta sa iyo. Okay? At may mga times naman na medyo gusto mo siyang ilipat sa right hand nyo, okay? That chances po is more on for stability naman. Ibig sabihin, nasa inyo na yung opportunity. Kailangan nyo na lang po siyang i-manage, i-control. Kailangan nyo ng extra power para mas more makontrol nyo po yung inyong swerte. Okay? Pero mas more better, i-follow nyo po ang inyong katawan, i-follow nyo po yung hiyang sa inyo. Okay? Yes, kunyari, sinabi ko sa inyo, left, mas better, or right, mas better. Pwede nyo pong sundin yun, pero kapag gusto nyo po siyang ilipat sa kabilang kamay, mas sundin nyo po ang inyong instinct. Kasi mas alam po ng katawan ninyo kung ano pong klaseng energy ang kailangan ninyo. Ako, mas advice ko po na time to time po, medyo i-energize po natin ang ating power bracelet. Okay? Kasi syempre dahil everyday po natin siyang suot, everyday po natin siyang kasama, meron po siya mga na-absorb na mga some of like mga negative energy. Okay? At tumutulong po siya, no? Para to clear on the bad energy and also to produce good energy sa atin. So time to time po, medyo napapagod din po siya. Okay? So kailan ba yung mga tamang time para pong ating i-energize ang ating Lucky Charms? Okay? So most likely you can do it like monthly or quarterly, okay? Or chances sa mga iba pong medyo nakaka-feel na parang medyo bumibigat na po yung aura natin, pwede na po natin siyang i-energize. Actually, marami pong klase kung paano po natin dapat i-energize ang power bracelet. Okay? Siyempre, kung kayo po napunta sa aming tanggapan, sa aming mga stores, pwede nyo po pa-energize yan. Okay? Basta ang mga charms po namin, galing po sa amin, free po ang energizing. Okay? So, don't worry about it. Kahit saan pong store namin. Okay? Pwede nyo po mabisita yung sa aming store sa Feng Shui Sunrise. Okay? Sa Sunrise General Merchandise. You can go to Dragon Phoenix. You can go to Phoenix Dragon sa Lucky Mall or sa aming Golden Phoenix sa Green Hills. Okay? So, in short, pwede nyo pong puntahan yung mga branches namin. Pwede nyo po pa-energize doon. Wala pong bayad doon. Don't worry about it. Okay? Basta, bracelet po namin or Lucky Charms namin. Pero kung gusto niyo po ng mga DIY, okay, kung paano niyo po i-energize siya kung sa inyong pong bahay, number one, kung meron po kayong singing bowl, pwede niyo pong gamitin yon, okay, pwede niyo pong i-energize, okay, because of the metal cleansing, okay? Or, kung wala naman po, pwede niyo pong mga natural way, pwede niyo pong ipadaan lang po siya kahit sa running water, okay? Padadaanan niyo lang po siya, bubuksan niyo lang yung faucet, pag nadadaanan lang po siya ng running water, automatically po, ine-energize na rin po niya ang inyong bracelet. Lagyan niyo lang po ng konting program. Example, hawak niyo po ang inyong bracelet, tapos bububuhos po ang inyong faucet sa kanya, no? Sa gripo. Then, sabihin niyo lang po, nawawalang negative, naiiwan ng positive energy. Sabihin niyo lang po siya 3 times. Tapos, inhale, exhale. Nawawalang negative, naiiwan ng positive. Inhale, exhale. Nawawalang negative, naiiwan ng positive. Inhale, exhale. Then, blow 3 times. Okay? So, kapag ginawa niyo po yun, that means na-energize na rin po ang inyong bracelet. Or kung gusto niyo po na mas more stronger na cleansing tsaka pang-energize, pwede niyo pong ibabad ang inyong Lucky Charm sa salt water. Okay? So kung meron kayo isang bowl, lagyan niyo ng tubig, lagyan niyo po ng rock salt, tapos ibabad niyo lang po yung inyong power bracelet, okay? Just like mga 7 to 8 hours. So isang overnight lang po. Okay? Total cleansing na po yung energy nun. Okay? Sobrang cleanse na po yung energy ng inyong bracelet. Alright, so guys, at least napanood nyo na po yung short video po natin at mas more nalaman nyo na po kung paano po gamitin ang power bracelet, kung paano siya paprotectionan at paano siya aalagaan. Okay? So yun naman po yung ilang mga important tips, okay, na dapat lang po natin tandaan. Okay? Ngayon kung meron po kayo mga other questions at nag-i-inquire po kayo or you want to order this power bracelet and the pouch protection set, please feel free to message us. And also don't forget to like and share this video to your loved ones, okay, to your friends, okay, para mas more ma-spread pa po natin yung positivity, kaalaman or awareness about how power bracelet can help them also. Okay? And don't forget to subscribe in our YouTube channel para sa mga next future videos na meron po tayo.
Alright, so thank you guys. Thank you again sa pagsusubaybay niyo po sa ating video na to. Okay, and also sa pag-support niyo po. Always, okay? Hindi po ako magsasawang magbigay ng pasalamat, okay, sa lahat po naman nag-trust. Ito, dito sa aming page, kay Johnson Shua, and also dun po sa aking mga Feng Shui Sunrise team, okay? So, thank you po always sa mga support niyo po. So guys, don't forget lang always to practice, okay, DHV, define your higher value. Always think positive, feel positive, and also act positive. So this is Coach Johnson Shua giving you greetings, okay, na happy Chinese New Year to everyone. Okay, may this year of the 2026 year of the Fire Horse bring us good luck, prosperity, success, good health, and also harmony. Okay? So I hope na mas more maging masagana ang buhay natin itong panahon na to, mas more mag-improve at mas more para maging successful din po tayong lahat. Okay? So thank you guys. Again, this is Coach Johnson Shua saying goodbye. God bless everyone. Okay, take care and see you to my next video.